Pod Network Entertainment. Mga pinanganak sa year of the rat. Huwag kayong maniniwala na maghihirap kayo. Yung mas mahirap pa sa daga, parang ganun. Yeah. Hindi yan totoo. Oo. Yes. Alam mo bakit? Bakit? Si Mickey Mouse mayaman. Tama. Tama. Dami Diba? na niyang binili, no? Oo. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko po ngayon ang aking co-host na si Zar de los Reyes, ang inyong career coach and Upwork expert. Pero ang pag-uusapan natin, dahil Ghost Month ngayon, ano ba ang dapat gawin ng mga empleyado, Zar? Ghost month is August, di ba? Oo. Based na sa Chinese calendar. At meron tayong guest na legit na feng shui expert. Legit as in legit nag-aral, ganon. Hindi kailangan ng billboard. Magaling to. Pakilala natin, Johnson Chua. Yeah. Hi, hello. Hi, Johnson. Welcome to the podcast. Baka naman may billboard si Johnson. May billboard May billboard ka ba? Wala. Oo. Wala. Pero may book ka, di ba? Yes, may Yan, book ako. oo. Yeah. Si Johnson, ilang taon nang nagbibigay ng feng shui advice sa mga tao. Originally, when I started ang feng shui ko is mga 2003. Mm-mm. So, partly nakadalawang Tagal na. dekada na. Yeah. Mm-mm. Tapos may store ka sa Ongpin. Yes, sa Binondoong Pin may store kami. Normally, mga around 3-4 yung store. Anong pangalan? Yung sa akin, isawa ko is yung Sunrise General Merchandise. Mm-mm. And partly, you can also see me sa Feng Shui Sunrise sa mga social media ko. And then, meron pa kayo sa Lucky Chinatown. Yes, Anong meron din sa pangalan? Lucky Chinatown is yung Phoenix Dragon. And then meron din kami isang malaking store. Yung pinaka-main namin is yung Dragon Phoenix naman. Yeah. So may Lucky Chinatown yan di ba? Yes. Wow. Yun. Nagbabantay dun si Sam Chua. Yes. Oo. Yung kapatid mo. Yes. Oo. So yun, i-explain mo nga sa mga nakikinig sa atin, yung Ghost Month, ano ba talaga ito? Yeah. Bali kasi meron tayong tinatawag na yin and yang, di ba? Normally kapag sa mga Taoist practice. So, this is like a parang balance of the universe of positive and negative. So, tayo yung mga yang, and then pag sinabi mong yin, yun yung mga spirits. So, partly naniniwala kami na to balance the energy, we need also to give respect para sa mga ancestral natin. At nagkataon, itong Ghost Month na to, which we celebrate every 7th lunar of the Chinese calendar, na which is tumatapat siya in the sa atin sa western is around mga August, ganun. Okay. Yan, okay. Yung July 15 sa Chinese calendar, yun yung parang pinaka-deadly sa Ghost Month, di ba? Talaga? Na tumapat ngayon sa August 18. 18. Yeah. Oo. August 18. Mm-mm. So mag-start ng Ghost Month kasi itong August 4. Mm-mm. Tapos matatapos siya ng September 2. So that's one whole month siya. Mm-mm. Although, tinatry lang natin i-correct din na wag sanang matakot naman lahat about Ghost Month. Kasi normally pag narinig natin yung Ghost Month, talagang scary, maraming mga issues, maraming mga bad things na pwede mangyari. But Ghost Month Festival is a festival. Yeah. So originally, it's a paying respect to the ancestral, paying respect to the yung mga other spirits or good brothers kung tawagin. Mm-mm. So, anong hindi pwede gawin sa August 18? Yan. I-explain sa atin ni Johnson yan, di ba? Pero bago ng lahat, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment. Rate the podcast. Sagutin niyo yung poll question namin. Tapos, kung gusto niyo mapanood yung video podcast, mag-subscribe kayo sa The Pod Network Entertainment's YouTube channel. And meron kami mga personal social media accounts. Ako, Stanley Chi. Si Zar, my other office. Yeah, my other office PH, and then follow me on LinkedIn. Follow or connect with me on LinkedIn. It's Zar de los Reyes 1. Tsaka yung Suplado Motors, i-follow nyo, mag-subscribe kayo sa lahat. And yung kay Johnson, ano yung social media mo? Yeah, bali you can also follow me sa aking Facebook or Instagram, Feng Shui Sunrise. Yun. Yeah. Okay. Ano yung mga hindi pwedeng gawin ngayong Ghost Month? Yeah, so basically pag Ghost Month kasi ang pinaka-iniiwasan natin because of yin energy or negative yung energy, iniiwasan natin masyado yung mga yung mga major na mga activities tulad ng magpapakasal sa panahon ng Ghost Month or mga signing major contracts, yung mga ganun. Or also minsan yung mga iba, mas lalo na sa mga naghahanap ng career, mga maglilipat ng bagong career, ganun. So medyo iniiwasan natin yung mga ganung bagay. Yeah. So anything starting new, we don't want to do it on the Ghost Month time kasi because this is the low month energy. Di ba gusto natin lagi yung first impression natin, yung first day natin, maganda yung energy
Kaso pinasok mo sa ghost month, which is a low energy. So bawal sagutin yung nanliligaw pag ghost month. Bagong boyfriend. Talaga? Di ba? May ganon? May ganon? May ganun ba yun? Hindi, wala naman. Tatanong ko lang. Alam mo, Stanley, pausok Bawal yung bawal yung bago Oh. Ano ba yan? Basta ang alam ko, bawal bumili ng kotse, Yeah, oo. bili ng bahay, magtayo ng yung construction Yes, mga simulan, major di ba? construction. Bawal. Yeah. Yung mga Oo. major na outdoor activities. Yes. Akyat ka ng bundok, bawal. Mga diba? risky sports. Yan. Pinag-iwasan din Talaga? natin. Mm-mm. Kasi because of kung medyo malakas yung mga sa spirits at baka nakasama natin sila in surroundings, pero pwede kasi sila yung nakakapag-cause din kung ba't nagkakaroon ng mga accidents. Yeah. Paano yan? Pupunta ako sa Bangkok nung August. Ay, huwag kang pupunta sa August, di ba? Pupunta pa naman ako sa yung Ay, wag Safari World. Huwag mong gagawin ng ghost month. Oo. Pwede ako kainin ng tiger, mga ganun. Hindi naman. Ay, kasi yung mga aksidente, maraming major accidents ang nangyari ng August. Yes. Talaga? Nung na-assassinate si Ninoy. August nangyari yun. Oo. O yung mga ibang, yung aeroplano ni Magsaysay, August din nangyari yun. Talaga? Diba? Yeah. Maraming And even nangyari. though yung yung last time kay Jessie, I think it's around August Oo. din. At saka yung Manila shooting. Yan. Ah. Yung Manila Hostage, shootout, di ba? like that. That's August also na August nangyari. din. Yeah. Oo. So, meron bang ways na maiwasan yan? Yung pangkontra ng malas Oo. ng August. Originally, ang pinaka-the best sana is pang-kontra natin is to stay positive energy. Mm. Kasi normally, pag titignan natin, lahat yung mga accidents, mga bad luck things sa mga nangyayari sa atin is also caused by inner emotions like that. Like Yeah. example, like maybe fear or doubts or down yung emotions mo, mabilis ka kasi mapossess or makontrol Mm-mm. ng negative spirits like that. So, kaya kailangan maintain positive energy, think positive, and don't think any negative towards to other. Bakit pag Kailangan may ganun naisip siya. ka negative dun sa ibang tao? Sa boss Yeah. mo. Sa ganun. sa ibang tao ba mapupunta yung negative na yan o sa'yo? Originally, pwede mapunta sa ibang tao, kaso Oo. meron tayong tinatawag na karmic cycle. So, babalik din siya magkakarma. sa'yo. Yes. Ah. Di ba parang example kasi, dahil kung meron kasi mga spirits in our surrounding, okay, may tinatawag na bulong. Mm-mm. Di ba? Like kunyari, ay naku, itong lokon to, sana madapa siya or what. Iniisip mo lang siya. Kaso the problem is, yung mga spirits in your surrounding, baka narinig yun. O sige, di gawin natin. Sino ba nag-utos? Ikaw yung nag-isip So there's a karmic effect that So can malamang happen to you. madapa ka rin. Yeah, pwede. Ganun din. Or may negative din pwede mangyari sa'yo. Like that. Paano sa work? Like, paano kung yung inis boss ka mo, sa nagalit boss ka sa mo? boss mo. Yeah. So as much as possible, you send love, not send hate. Ganun siya. Diba? Kasi kumbaga ba, the karmic cycle of it is mababago yung energy back So, to you. you have to be Ang lakas nice. tumawa nito ni Stanley, You just have to be nice to your coworkers and your boss kahit gaano siya kakupal or gaano kasama ugali sa'yo. Yeah. Huwag mong papatulan, maging nice ka lang kasi isipin mo may karmic cycle. Hindi man mangyari ngayon, pero kung saswertehin ka, baka mapanood mo kung ano mangyari sa kanya. Oo. Malaman mo, di ba? So, paano kung kunwari, hindi ka nireplyan sa, sa Facebook. Kunwari, may ka-work ka, tapos hindi ka nare-replyan. So, dapat parang positive vibes pa rin. Parang iniisip mo na lang na baka walang pambayad ng internet. Ganun. Sa bagay, no? Diba? Oo, Kasi ganun. one of the dons din is iniiwasan natin yung mga quarrels Quarrels, fights, ganun. Kasi nagiging curse siya. Talaga? Yeah, so, diba? So Kasi, you just have to be nice na lang talaga eh. No? yes, as much as possible. Kaya nga lagi namin sinasabi, think positive, feel positive, and also to act positive. Ganun. Sabi ni Chinkitan, chink positive daw eh. So tama yun, no? Oo. Yun. Ano yung mga bawal na isuot na kulay? Meron ba? May mga bawal. Actually, most likely gusto lang natin bright colors as much as possible. Kasi dahil medyo low yung energy ng buwan, mas maganda kasing bright yung color mo, like mga pula or orange like that. Or maybe other colors. Dahil kapag the most light yung colors mo, mas light din yung emotions mo Pero pag naka-dark color ka, may tendency kasi na parang mas more lapitin ka rin ng negative energy. Ayan, no? Ikaw naka-dark color ka rin. Naka-black ka, oh. Ikaw rin eh. Yeah. Hindi naman ako Chinese eh. Bakit? Ghost month nga. Pero although, sinasabi ko naman, wala naman talagang bad luck colors. Oo. Like, ganun siya. Like, kunyari, example lang, you want to wear black talaga. Mas lalo na, di ba, sa mga executive, talagang naka-black suit sila parati Hindi naman maiwasan yun. And also, some of the mga, kunyari, mga businesses na ang logo nila or uniform nila is black, no? So, it will not meaning naman na pag nag-black ka, mamalasin ka. Oo. Hindi ganun. Pero yun nga lang kasi pag naka-dark color ka at nagkataon down yung emotions mo, hindi ka niya ma-uplift.
Ganon siya. Oo. Okay. So, yun lang siya. Hindi siya makaka-heal. So, ngayong Ghost Month, ano yung mga dapat na ginagawa ng mga tao? Basically, pinaka-importante is talaga prayers. Okay? Kasi syempre, if we do prayers, medyo na-uplift natin yung energy natin and paying respect also, not only sa kay God, but also sa mga spirits sa surrounding natin. That's why sa mga Chinese, di ba, we always do the offerings like that. Aalay ng pagkain. Gali tayo ng food, Yeah. yung mga ganyan. Kasi Oo nga no? Yeah, kayo Anong may klaseng kita nyo. pagkain ba? Meron bang pagkain na dahil Ghost Month, dapat ito iaalay natin pagkain sa namatay na ancestors? Yeah, pinaka the best is kung ano yung paborito ng ancestors natin. Pwede. Okay. Yes. Halimbawa, mahilig siya sa paano shoko. lechon? Yung dahilan kung bakit natigok yung ancestor mo, yun ang iaalay mo. Para hindi ka multuhin, di ba? Lechong kawali. Hanggang sa kabilang buhay na lagutan ng hininga. Hindi ka naman pwede mag-aalay ng maintenance eh. Ayaw nga uminom ng gamot, kaya namatay eh. Tigas ang ulo, no? Pwede ba yun maintenance yung iaalay natin, gano'n? Hindi naman mabubuhay yun eh. Sabi, mamaya biglang sumagot, don't deprive yourself. Yung tinutupi-tupi na papel na sinusunog yung pera, di ba? Yes. Para sa kabilang buhay, may pera sila. Yeah. Ginagawa rin ba yun? Ginagawa rin natin siya kasi that's called the Joss paper. Yung Joss paper kasi kapag sinunog natin siya, it is believed that marireceive nila sa kabilang buhay na form of money talaga. Ba't ang daming tinutupi? Ba't di nalang cheque? Hindi pa yata effective yung checker. Ba't ikaw, nagbigay ka ba? Hindi nga ako marunong magtupi-tupi ng ganun eh. Oo. Originally kapag nakita niyo siya, it's like parang paper siya na may gold sa Oo. gitna. Tapos tinutupi. May style pa ng okay. pagtupi niya, tapos Yes. sinusunog. Oo. Kasi may belief yan na parang kapag one paper, single paper, kunyari ang currency niya is piso. Pag finold mo siya into half, nagiging 5 peso. Kung marunong ka mag-fold, nagiging parang gold bar type siya, Talaga? nagiging 10 peso siya. Parang like that, no? So Oo. parang because of the effort that you produce. Anong bibili nila sa kabilang buhay? Bakit kailangan magsunog ng papel para magkapera sila? Yeah, kasi parang kung sa belief system natin do sa part ng traditional practice natin with the mga spirits, yung underworld or the other side, okay, it's also parang ito rin, kung ano yung mundo natin ngayon. So baka may mga mall din sila, may kotse rin sila ron or what. It's the other side. Pero the difference lang is, ang tawag sa atin, body with soul. Sila, soul na lang without body. Oo. Parang like that. Kaya I think pinaka-best way of to remember yung or ma-relate natin sa Ghost Month, if you have watched yung Disney na Coco. Yeah. Oo. Yun, like that. Di ba kung napansin mo, on the other side, they also do theaters, they also do concerts. Meron din sila mga ganun. So parang it's the same. Yun, ganun siya. Okay. That's why we offer flower, we offer food. O yan. Ba't pag sa burol, yung yung mga aeroplano tsaka yung kotse? Yeah, kasi Para saan yun? gusto natin pagdating na sa kabila, super yaman sila in a way. Yes. So, kaya ngayon medyo modern na, may mga TV na rin, may mga iPhone. Ganun yung Pero gawa sa papel. Oo. Yes. Nakita na ako noon. Kung ano yung sinunog mo, yun yung makukuha sa kabilang buhay. O yan, Yeah. bigyan mo ng tatay mo. Ng ano? Ikaw, alam mong dapat Ano? 'di ba binibigyan mo every year yung dad mo. Hindi ako nagbibigay. Ay, hindi. Bago ka na Stanley. Baka mamihasa tapos pag di ako nagbigay, magtampo. So, Magbigay ka ng airplane. ginawa ko na ng sinumulan ko na. Ano? Hindi ako nagbigay mula nun. Para hindi mag-expect. Parang walang request. May mga ba yan? May mga, di ba, nag-aalay tayo ng pagkain sa ancestors. Yes. May mga dates ba yan na dapat ganitong araw mag-aalay tayo o hindi? Basically, meron tayong tinatawag na 10 days before, 10 days after. So, yung basis natin is yung pinakamata, which is the July 15, which is magpapatak siya this year ng August 18. Oo. So, when you say 10 days before, so ibig sabihin mga August 8 pa 8, lang, oo. pwede ka na magsimula mag-alay. Tapos kakainin nyo rin yun. Yung Yeah. alay na yun, ilang oras lang yun? Ang I think mga around 2 hours lang. 2 hours, tapos okay. kakainin nyo na. Tapos pwede mo nang pakain. kinakain Tapos nyo 10 rin ba days yun? after, Yes, 10 days yun din, after, pwede ka na naman mag-alay. mag-aalay ka ulit. No need naman. Isang beses lang. Pero yung iba, ba't lagi nag-aalay? Minsan kasi depende sa like for example, baka may negosyo siya, kaya medyo kailangan niya ng maraming inaalay. 'Di ba? Kasi pag okay. nakikita ka may mga business, especially mga restaurants, kasi pagkain yan Oo. na-attract kasi, kaya tinatawag na hungry ghosts Gutom sila Na-attract sila sa food.
Ang problema pag resto ka, pupunta sila lahat dun eh. Mm. So kaya minsan mag-aalay ka sa labas para hindi sila lumapit sa loob. Oh. Pero Yun siya. kinakain nyo ba yung inalay nyo? Siyempre. Yes. Akala ko tinatapon. Hindi. Ba't mo itatapon yun? Hindi mo magagalit yung mga spirits na kinakain? Hindi nga nila makakain yun. Nakita mo na bawasan. Alam mo ba, alam mo bakit ko sinasabi to? Bakit? Kasi dati yung lola ko at saka lolo ko, nag-alay sila sa duwende. So, tapos, Tapos sabi wag daw kainin. dahil, Ewan ko, magagalit daw yung mga duwende. anong nangyari dun sa pagkain? Wala, tinapon. Nakain ba ng duwende? Hindi ko nga nakita yung duwende. Pero hindi, akala ko yung pag nag-offer ka, hindi mo kakainin. So, kinakain pala. Actually, yun yung different practice lang ng different race, no? Kasi I think sa Filipino talaga, they don't, pagka ano man yung inalay nila, hindi nila pwede kainin. Kasi they believe that yung physical thing is para for the offering. Pero, in the reality naman sa amin, sa Chinese belief naman, it's because of yung inalay mo, ang kinakain nila ron is yung spirit of the food lang din. Oo. Kaya meron kaming sinasabi na pag ano man yung inalay mo at sakaling kinain mo siya, may tendency kasi magbabago yung lasa nun eh. So wag ka magko-complain. Okay. Okay. Ganun siya. Oo. And isang patunay nun is my father. Kasi yung father ko pag nag-aalay siya, minsan pati wine, inaalay niya. Ano lasa? Okay. Ano nagbabago? Naging lasang tubig. Talaga? Yeah. Nung after niya naalay, sinubukan lang daw niya, naglasang tubig. So, ano ginagawa niya sa inaalay niya pagkain? Wala na. Pagka sa mga food, hindi. Ang ginagawa namin, niluluto pa rin namin. Tapos kinakain pa rin namin. Ganun siya. Pero basta, don't complain. Wag ka lang magsasabi, ay, ba't parang hindi na siya masarap? Kasi pag narinig ng spirit yun, ano ba yun, pinakain mo sa amin, tapos ngayon nagko-complain ka. Like that. Kasi dalawang oras mo iniwan eh. Oo. Ang mag-iba lasa nun kasi malamig na. Like, kunwari, nag-iwan ka ng lechon, syempre hindi na crispy yun. Oo, makunat na yun. Oo. Yun. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, guide for non-gamer parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita. So, apart from those na pinag-usapan natin na Ghost Month, kailangan think positive, maging nice ka, ingat lang, no? Mag-prayers, alay ng pagkain. Ano pa yung mga dapat gawin ng mga listeners natin? Halimbawa, naghahanap ng bagong trabaho. Or paano kapag na-promote ka? Yan. Hindi mo pwede. Na-promote, ginawa sa Ghost Month. Pwede mo sabihin na, boss, huwag muna kayo promote ngayong August kasi Ghost months. Yeah. Birthday mo, Ghost Month, paano yan? Yeah. For me, yung promotion is okay. Oo. Kasi kumbaga ba, ang promotion is hindi siya under sa new thing. Kasi you are within the company or maybe you're within your surrounding. So yung risk niya hindi ganun kalaki. Like that. Yeah, so that's for that, okay lang naman. The problem lang may iba, talagang pinapa-start ng Ghost Month mag-work. Diba? Mga ganun siya. So medyo... Simula ka, August, ganito. Yes. So, pero syempre, at the end of the day, we need to be very practical na pag talagang you cannot follow kasi total ang Ghost Month traditions is just guidance. Okay? Hindi naman ito talaga yung mangyayari pagka sinimula mo siya is 100% mamalasin ka. Wala namang ganun. So we just need to maybe guidance, maybe put some protection, wear some protection. Ano yung mga dapat charms, isuot ng mga ng mga natin? Halimbawa, yeah. Pag sa atin, normally kasi meron tayong mga crystals or bracelet, we can use mga ganun bagay. Like this year is, meron tayo yung pwede ka gumamit yung mga mantra bracelet. Kasi mga mantra is prayers yan eh. So para at least medyo guided ka on that part. You can also wear yung mga bato na may mga colors. Depende rin sa animal signs mo. Depende kung ano yung year of the ka pinanganak. So, yes. eto, yung mga underpaid podcast na mga host, syempre, nagbigay ako ng mga birthday namin. Ano yung mga pwede mo ipayo sa amin? Ayun. So, simulan ko na sa sarili ko. Ako mauna. Akala ko ikaw ang bibigyan ng sarili mong fortune. Galing kay Johnson. Mo? May 12. Yan. Okay. Year of the horse. Hindi na babanggitin yung taon. Okay. Yeah. So kahit yung animal sign lang. Yes. Kasi kapag horse naman, kasi itong buwan ng sa buwan natin ngayon sa Ghost Month, okay, sa mga horse kasi, kumbaga ba in terms of network, tuloy-tuloy naman yung network energy ng horse ngayon. Although yun nga lang, meron kasing parang quarrelsome star na papasok din panahon ng Ghost Month, which is sa mga Year of the Horse, medyo iniingatan lang natin yung emotions siya na wag mabilis magalit. Okay, kasi minsan pag nagagalit tayo, minsan nagkakos siya ng yun nga, pwede maging curse, pwede maging fights, yung mga ganon. And also, medyo control din natin yung health natin kasi more on sa blood circulation.
Ganun siya. But in the positive side naman, ang horse kasi is because of August time is also a monkey time, kung tawag namin dyan. And partly in your career kasi you're an artist. Ganun siya. So medyo mas more kaya nga i-expand naman yung artistic mind natin. So chances itong buwan na to, ang daming mga flood ng ideas na pwede pumasok sa'yo. Like that. Yun. Okay. Nice. So yun, basta wag lang magagalit, tsaka ingatan ng kalusugan. Yes. Oo. Oh, Emotions. Ganun. Si Czar naman. On November 19, Yan. 1981. Oh. Yeah. Year of the Rooster. Rooster naman. Yes. So, Memorize Year of the Cock. Oo, di ba? Oo. Year of the Cock. Oh, yung mga pinanganak sa Year of the Cock. yes. Oh, yan. Okay. Rooster. Oh. Rooster. Yeah. And then to be specific pa, is 1981 ka. So metal rooster. Ganun siya. Okay. Yeah, may metal pa siya. Ano na yung sabihin element. ng metal? So medyo nakatulong siya kasi because of for the rooster kasi this year medyo in terms of like network or connection kasi kaibigan ng rooster and dragon dragon year tayo this year. So ibig sabihin marami mga good opportunity din pwede lumapit sa'yo. Maybe you can meet different people din. And itong August time, papasok yung Victory 1. So that means kung meron ka rin mga inaantay na mga news or balita or parang meron or may mga investment, basta may inaantay ka, chances itong August kasi pwede dumating. Ganun siya. So yun. Although yun nga lang, you need to follow up on that part. Okay, kailangan minsan i-follow up siya. Alam mo bakit metal rooster? Bakit? Kailangan. Kasi yung cock dapat matigas eh. May point ka naman, Stanley. Di ba? Oo, yun. Kailangan matigas talaga yun. Tawa si Jeff dun, oh. Kasi pagka, di ba, pinagsasabog mo, kailangan, matigas. Tayong-tayo, dapat, di ba? Yeah. Yung Jeff Nunez naman, yung birthday. Ano yung isang birthday na binigay ko sa'yo na etong Jeff Dragon? Nunez. 1984. Yan, July 13, 1984. July 13, 1984. Oy, okay. Oo, katulad ko yun. Yan, oo. Mga 1984 sa Year of the Wooden Rat. Yan, and this year, kung titignan natin sa charting ng taon, number 1 kasi ang rat this year. Okay, so one rat plus one rat equals 2 rat. Oh. Talaga. Sinagot mo talaga. Di ba? Oh. Napasagot. Dalawa kayong rat, di ba? Ano yung mga pagsarat, di ba? Yeah. Pagsarat kasi because of this year kasi is a very good year para sa amin, especially in terms of profit, mga ganun siya. So, ibig sabihin lang, kailangan yung mga ideas natin, mas more i-push through namin siya this year. Pero itong month na ito, medyo we need to be more careful din sa health namin. Okay? Especially more on water problem kami this year. So medyo like yung mga lower back problem, blood circulation problem, or hypertension. Welcome to 40s. Sabi ganun, welcome to 40s. Di ba? Yun ang most likely minsan we need to talaga very take care talaga sa health. Kasi ang August time kasi kung titignan din natin, ito yung mga panahon ng mga typhoons, panahon ng mga taglamig or mga ganun na siya. So minsan pag nagbabago ng weather, mabilis kami yung immune namin mabilis humina. Okay. Ba talaga yung mga pero sa pera wala yata kayong problema no? This year dapat maging maganda. Profitable dapat at medyo expansion pa nga kung tutusin. Yan. Mga pinanganak sa Year of the Rat. Huwag kayong maniniwala na maghihirap kayo. Yung mas mahirap pa sa daga, parang ganun. Yeah. Hindi yan totoo. Oo. Yes. Alam mo bakit? Bakit? Si Mickey Mouse mayaman. Tama. Tama. Dami na niyang binili, no? Oo. Ito naman, yung si Jasper, yung birthday is Year 2000 yata yan. March 8. March 8. Yun yung 2000. Yeah. Yes. So Metal Dragon. Yeah, Year of the Metal Dragon. And because this year is also a Dragon Year, okay, normally pag sarili mong taon, also medyo may marami rin mga good opportunity pwede lumapit sa'yo. And that opportunity pwedeng may kinalaman sa recognition, or pwedeng promotion, or birang na-appreciate ka o nare-recognize ka. Okay, so that's one good thing about for the Dragon. Naman. Oo, kapopromote lang nun eh. Okay. Yeah. Although yung nga lang, medyo ingatan lang kasi syempre pagka sa Dragon and Dragon Year din this year, medyo maraming yung parang competitions, yung mga ganong klase or mga responsibilities na minsan nakakapag-cause din ng conflict problems. Kasi syempre pag na-promote ka, tumaas ang posisyon mo, may mga may mga direct report. May mga yung mamandohan mo tapos magtatampo, Yeah. 'di ba? Medyo gano'n. Or hindi sumusunod sa'yo. Mga ganon. Yeah, so yun mga ilan kailangan natin bantayan kasi itong Ghost Month na to, meron silang negative star, and that negative star kasi nakaka-cause din ng mga like scandal issue. So pwede mga like conflicts. Wag
yung bibidyoan yung sarili ninyo. Ganon, di ba? Scandal, di ba? Ibang skandal. Yan. Yun. So yun kayo medyo ingatan lang nung para sa Tsaka ingat din sa salita. Kasi because of yung star this month para sa mga dragon, nakakapag-cause siya ng pagiging impulsive. So mamaya maging tactless ka. Mamaya masabi ka na masasaktan yung feelings ng tao. Yes. Yun. So yun sa mga ay yung mga ibang year of the ibang mabilis lang, year of the tiger. Yeah, para for the tiger naman this month is so far it's more on yung illness star kasi medyo ang problem nila for this ghost month time, no? So kaya we need to be more careful sila sa health. Oo. Okay. Ano yan? Pareho yan si Ox tsaka si Tiger. Tiger. Ox and Tiger. Kasi meron silang tinatawag namin number 2 star for this month. This can cause more on sickness or illness. Kaya kung meron kayo mga past problem, yan medyo kailangan nyo bantayan. Kasi mamaya, nagre-record siya. So yung Ox tsaka yung Tiger. Halimbawa yung snake naman. Yeah. For the snake naman and the snake and the dragon, medyo partly the same din for this month. So we need to be more careful sila sa mga yung mga nasasabi nila. Kasi minsan mamaya, pwedeng magkatotoo in a negative side. Baka pagsisihan nila bandang huli. Yes, ganun siya. Yung Year of the Monkey. Yeah, Year of the Monkey naman, monkey and the sheep, no? Medyo same kasi sila ng star this month. Yung number 5 yellow star kasi is medyo one of the misfortune star kung tinatawag namin. And this month, nasa kanila. So you need to be more careful din sila sa health. Okay? Or also medyo related to the digestive. Yan. Yeah. Medyo mas more weak kasi yung digestive nila for now. Okay. Ganon. Yun ang kailangan bantayan. Pero in terms of money luck, medyo maging conservative. Huwag lang din masyadong Huwag lang gastos ng gastos. Gastos ng gastos. Or iwas muna yung mga risky transaction. Ganon. Kasi this month kasi mamaya, bigla sila naging impulsive tapos meron sila ipasok malaking loss. So si sheep and sino? Sheep, monkey. Yeah. Year of the pig. Year of the Pig naman, so far not bad. This month is very good para sa mga dog and pig kung tutuusin. Dog and pig. Yes, kasi meron silang good network, good connection, and meron silang mga signs of also mga market. Kung nasa marketing sila or influencer sila, mabilis silang makakuha ng mga followers. Ganun. Oo. Kaya medyo maganda rin na think positive and kasi kapag kung inisip mo at ginagawa mo at nagkataon yung mga spirits behind us, baka maybe narinig, tulungan pa nila tayo, lalo pa mag-expand pa yung network mo. So yung mga think positive yan, pag sinasabi ko mas pogi ako sa personal, nagkakatotoo yan. Yeah. Akala ko ba totoo na? Oo nga. Oh. Kaya kasi sinasabi ko mas pogi ako sa personal. Yes. Pwedeng magkatotoo, maririnig ng mga spirits yan, gano'n. Yeah. So, Oo nga. Tama. Yeah, so sabihin niya, maniwala na lang kayo. May iba pa ba tayong nakalimutan na zodiac sign? Yeah. Horse, I think. Horse. May nabanggit na tayo. Okay. So, rat, meron na, and then rooster. Yeah, I think everything. Kompleto na. Rabbit. Ayan. Rabbit. Yeah, so para sa mga rabbit naman for the month is more on maganda lang kasi meron silang power and authority star sila this month. Okay, so that means is pwedeng either meron din silang signs of career up, level up, or promotions like that. Although may mga additional responsibility rin. The problem lang ng rabbit is medyo they're very sensitive kasi yung emotions nila. So yun din, emotion na naman yung kailangan nila bantayan panahon ng ghost month. Siyempre mga rabbit, gawa ng gawa yan, masipag sila diba? Parang, diba, pag sinabi, parang kang kuneho, diba? Kita mo Sabi na ba sa'yo yan? Kita mo si Bugs Bunny. Mayaman din yun. Nasabi na ba sa'yo yun? Na Para kang kuneho? Huwag natin pag-usapan yan. Mga ganyan. So, yan. Maraming salamat, Johnson. Thank you. Anong papayo mo sa mga employees bukod sa kailangan positive lang tayo sa outlook natin ngayong Ghost Month? Maraming salamat na explain mo sa amin yung mga do's and don'ts. Ano ba yung ghost month yan? Hindi dapat tayo matakot and all, di ba? Yeah, so basta yun lang naman. Yung most important naman, basta number 1, tandaan lang natin, ang ghost month is hindi siya something scary. Okay, this is a good festival. It is a like paying respect, parang like that. So, yun nga, think positive, feel positive, act positive. I think yun yung pinaka-best na payo talaga. Everything, no? At wag tayo mag-isip ng negative towards to others. Okay. Yan. So, yun. Kailangan positive lang tayo, basta wag lang sa mga swab test natin. Saka wag lang sa mga pregnancy test. Delikado yan, ha? Gumamit kayo ng protection.
Yeah. Uy, yung ibang tao naman gusto nilang mabuntis. Pwede ba yun? Mabuntis ng ghost month? Pwede ba yun? Yes, opo, pwede naman siya. Yeah. O nga pala, no, para idagdag ko lang if ever. Kasi di ba may iba kasi sabi nila bawal daw yung mga celebration pag panahon ng ghost month. Pero most likely maraming tatanong, paano kung birthday ko? Can I celebrate it? No? The answer is yes. Why? Kasi your birthday is not your choice. It is the choice of of the heaven. So meron tayong kasabihan, pag tuwing birthday mo, may mga guardian angel kang bisita. Kaya hindi ka mapapakialaman ng spirits. Pero mga wedding, inauguration, blessing, ito kasi is man choice. Kumbaga parang yung bagong simula, huwag yung gagawin sa ghost month. Yun. Yung maraming salamat. Johnson Chua, ang dami niyang na-share sa atin. Oo naman. Diba? Bibili lang ako dun sa, nakita ko na yung store nila, di ba? Oo. Sa Binondo. Dun sa may alfresco area ng Lucky Chinatown, no? Basta ba yun? Yes. Nandun ko si Voltes 5 tsaka si Iron Man. Oo nga eh. Nakita ko nagigitara si Sam. Oo, doon sa loob. Ayan. Sa mga immortal, kung gusto nyong makita yung shop ni Johnson Chua, pumunta kayo sa store nila, tingnan nyo sila sa social media. Sunrise. Yeah, Sunrise General Merchandise. Yeah. Located kami sa Salazar, Ongpin Street, Binondo, Manila. Okay. Yeah. So there you have it. Maraming salamat. Johnson Chua. Thank you. Yeah. Thank you also. Thank you for giving me the chance din. Dun sa reading. Suportahan natin. Ito, hindi kailangan ng billboard. Legit na legit. He talks in the first person, hindi in the third person. Okay. Stanley talaga yun For Johnson Chua, Zordels Reyes, I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.